Paps, muling nagbabalik DJ MBR Everyday DIY. Siyempre ito yung kanyang brand, ayan o, Tansu. Ayan o, hindi naman siguro tayo natanso dito. Ayan yung kanyang lakas, no, 800 Newton meter. Ayun na rin yung kanyang model. Ayan, kakaiba, no. Siyempre 1/2 inch yung kanyang anvil jack. Ayun, siyempre tulad ng dati, 18 volts hanggang 21 volts, made in China. Siyempre yung first impression natin, no, basta gawa ni Tansu, no, mukha siyang military grade. Ayan, no. Ang isa sa mga napuna ko rito, mga paps, yung kanyang likod, no, pwede mo siyang kalasin. Ayan, may 4 lang na Phillips screw at hindi siya plastic. Ano siya, alloy, no. Siguro protection yan kung sakaling mabagsak. So ayan, dito naman tayo sa kanyang pinaka-housing. Ayan, hanggang dito rubberized, hanggang dito sa kanyang pinaka-handle, pa dito rubberized. Napaka-importante niyan para hindi dumulas ang ating impact wrench. Ito naman ang kanyang LED, no. Importante yan mga paps, lalo na kapag meron kang ginagapang sa dilim. Ito naman yung kanyang pinaka-gearbox, meron din siyang 4 na Phillips screw. Check din natin yung unit kung gumagana. Ayun, medyo mabigat na. Yan, Tansu 800 Newton meter daw. Uy!
So yung mga papsi, ang una kong napunan, no, medyo medyo may kalakasan yung kanyang motor. At tulad ng dati, ayan, meron siyang 1, 2, 3, number 1, number 2, number 3, gear 3. Check din natin yung kanyang reverse. Ayan, naka-reverse. So yung reverse niya mga paps, no, wala siyang 1, 2, 3. Hindi katulad nung kay Highcock L, no? I-review ko nung nakaraan yung pinaka-reverse niya, meron siyang 1, 2, 3. Eto wala siyang 1, 2, 3. Meron lang siyang yung auto stop, yan, or auto brake. Siyempre tulad ng mga common na impact wrench, no, meron na siyang rito, battery indicator. Ayan, full charge yung ating baterya. Singit ko lang to mga paps, itong sinasabi kong kay Highcock dun sa mga hindi nakapanood ng review natin. Ayan, naka-reverse, no. Meron siyang ayun, meron siyang selector, no, speed selector sa kanyang reverse. So ayan, mabalik tayo kay Tansu, no. Yung kanyang battery ay pang Makita battery. Siyempre check din natin yung kanyang airflow para meron kayong idea, no, kung gaano kalakas yung kanyang motor. Maputunan nyo mga paps, no, hanggang dito, no, maabot yung kanyang hangin, natin magkano nga ba yung pagkakabili natin dito. Nabili ko lang siya ng 2,600 pesos nitong nakaraang Lazada sale. Una nyo mga paps, wala siyang kasamang baterya kasi ang dami ko ng baterya, no? Hindi ko na kailangan pang bumili pa ng may kasamang baterya sa package. So ito yung kasama niya sa yeah, meron siyang charger. At ito maganda rito mga paps, no? Ayan pang pang maintenance, no? Meron siyang kasamang grasa. Tingnan natin kung kulay nitong grasa na to. Ayun, tawag dito. Ayun, yung kanyang grasa. Yan, yung unang unang plastic. Ang daming socket wrench. Ayan, meron siyang 21mm, 20mm, yun 12mm na mga deep socket, no, sa pa lang panalo na, no, sa previous. Ayan, 14. At meron din ayun 22, no, 22mm yung isang plastic ulit. Ayan, 18 na bihirang magamit yan. Ayan, may belt, no, kung meron kang itatali, no? So ayan, 19. Puro siya deep socket. Galing ha? Ayan, 17mm. At meron ding ito 24. Ayun, 24mm. Ayun, 30mm. So metric yung kanya mga gamitin niya, mga metric ang tawag dyan sa ganitong mga size. Okay mga paps, no, next natin syempre para kumpleto ang ating video, no, kakatayin natin tong si Tansu. Titignan natin yung kanyang laman loob, pero next upload na yung mga paps, no. Medyo pagod na tayo yung link dito mga paps na nasa description. Kung gusto nyo umorder, baka pwede pa i-click nyo naman yung link sa description. Add to cart nyo lang mga paps, no, para kahit papano meron tayo konting komisyon kay Lazada o kaya kay Shopee. Add to cart lang, malaking tulong na sa akin yung mga paps. Mga paps, ito po si DJ MBR Everyday DIY na pansamantalang nagpapaalam. Salamat mga paps.